Hello, hello. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Yes, mga kaibigan. Okay. Habang babiyahe tayo papunta ng trabaho, ah, naalala ko lang yung kahapon, yung aking sa vlog ko na sinasabi ko na itong serbisyo ng gobyerno, marami talagang kapalpakan. Yung mga pabahay sa Yolanda, victims, hanggang ngayon hindi pa nakokompleto. Dumaan na, dumaan na yung ilang taon ni Pinoy, tapos buong term ni President Digong hindi pa rin natapos. Ito pa yung sa Marawi, pabahay nila, parang ganun din, nagkakaproblema din. Ewan ko ba. So sabi ko nga kahapon, parang ewan ko kung ano talaga solusyon dito. Pero naisip ko, napagtanto ko, meron naman palang solusyon diyan. Doon sa para kung paano natin solusyon para kung paano natin mapa-improve yung serbisyo ng gobyerno. Hindi man talaga palaging perfect, kahit nga man sa ibang bansa hindi perfect, pero merong paraan diyan. At ang naisip ko diyan na I don't know kung tama yung terminology ko, pwede procedural, pwede rin structural. At ilan lang to sa mga examples. Yung procedural halimbawa ay yung electoral reforms na sinasabi, yan ang procedural. At ang isa pang solusyon, yung structural naman, yun ay pagpapalit ng sistema or forma ng gobyerno natin. Sabi nga na ang mas gusto ko nga rin talaga yung parliamentary form kaysa presidential form natin sa ngayon. Okay, sa mga susunod siguro ng mga vlog, medyo mas pag-uusapan natin na mas detalyado yan. Pero anyway, yun yung mga dalawang basics na mga among the basics na naisip ko na pwede naman solusyon dyan para mapa-improve nga yung serbisyo ng gobyerno. Pero marami pa naman solusyon, marami pa. Yung actually ginagawa rin naman ng ilang ahensya sa ngayon yan. Marami rin naman ahensya na maayos naman ang ginagawa. Yun lang talaga. Pwede para sana ma-improve pala talaga pagka meron na sana mga pagbabago na gagawin dyan sa sistema ng gobyerno saka sa forma. Yung procedural, banggitin ko lang procedural. Medyo mababaw lang na explanation ng gagawin ko ngayon. Yung procedural, yung electoral reforms na sinasabi. Yung ibig sabihin ng electoral reforms is yung sistema kung paano natin binoboto yung mga opisyalis natin. Kasi yung mga opisyalis natin sa gobyerno ay reflection lang ng ano natin, ng kung sino tayo, mga mamayan. Hindi naman talaga fully sa mga opisyalis lang ng gobyerno ang sabihin natin masisisi natin. Ang masisisi natin pati rin yung mga bumoboto doon, 'di ba? Pero yung sistema ng pagboto natin ngayon, prove yan basta lang i-explain ko na lang na mas detalyado yan. Basta sa sunod na vlog ko na yan, yung sa sistema ng pagboto. Marami kasi yan, mahaba yan. Marami din mga options diyan pero yun nga, yung sistema ng pagboto natin, titingnan natin paano ba tayo bumoboto. Yung iba pera-pera, number one. Anong kung pera-perang ang basehan mo, anong kahinatnan ng eleksyon natin? Pangalawa, yung hindi maiwasan kamag-anak o di kaya regionalism, kung kababayan mo yun ang boboto mo. Ang ano kasi natin kaya tayo nga nag-eleksyon kasi nga ang gusto natin paupuin sana ay yung leader o yung marunong magdala. Yun hindi dahil yung meron kang personal na makukuha doon. Yung kasi marami namang umaasa na ganito ganyan, pero pag nakaupo na hindi naman pala nangyayari yung kanilang inaasahan. Hindi ko na sabihin yung mga masyadong detalyado diyan, pero ganun nga yung nangyayari.
Yun naman sa sa parliamentary reform, isang yung structural reform na sinasabi ko, ang isang paraan doon sa structural na paraan, yung pagbabago nga na from presidential to parliamentary form. Bakit kamo mas magagaling ang mga opisyalis pagka parliamentary form? Ito isang halimbawa lang, yung sa parliamentary form kasi yung prime minister, yun yung pinaka-head ng government. Ano yan meron tinatawag doon na kasi head siya ng parliament at kumbaga legislative at saka yung executive branch magka-fuse silang dalawa. So yung prime minister head siya ng both the executive at saka ng legislative branch, at yung legislative branch, yung parliament, yun ang mas mataas kasi palagi silang minomonitor yung executive branch kung paano nila ginagampanan yung kanilang trabaho. At mabilis yung accountability kasi sa parliamentary. Na ano nyo, kailan lang doon sa Great Britain, sa UK. Yung kanilang prime minister, na ilang maabot yata isang buwan lang palitan agad kasi may nagawa agad na hindi maganda yung kanyang government Mabilis ng palit Kaya yun ang isang kagandahan ng parliamentary form. Mabilis magpalit ng gobyerno pagka yung nakaupo ay hindi maganda yung pamamalakad. Hindi kagaya sa parliament, sa presidential form, kaantay pa tayo ng magantay pa tayo ng napakatagal bago At karamihan dyan na nakaupo dahil maganda, may pangalan, mga ganyan, artista, yan ang qualification. Anyway, sa sunod discuss ko na mas detalyado yan. So anyway, basta yung maiksi na explanation kung bakit mas maganda nga ang parliamentary form, kasi nga magagaling na leader na nakalagay diyan, kasi pag hindi ka magaling na leader, hindi ka tumatagal. Yan ang diyan sa parliamentary form. Okay, so hanggang dito na lang muna. Sunod ulit tayo mag-uusap.